ng target, pinakamalapit na may ilalapit niya sa atin according sa relative motion natin. So, CPA. So, nasan yung CPA? So, para makuha yung CPA, maganda kung alam mo kung nasan yung bearing of CPA. Bearing of CPA or BCPA. So, bearing of CPA equals to DRML plus or minus 90. Paano malalaman kung plus 90 or minus 90 ang gagamitin? Tignan niyo yung RML. Ang RML nasa ibabaw ng position natin. Pagka nag-minus ka rito sa 232, nag-minus ka na 90, ibig sabihin nandirito ang line. Nasa ilalim. At walang guhit yan ng RML. Ang RML nasa ibabaw. Kaya ka magpa-plus ng 90 para ang RML mo o yung BRML mo magko-cross sa RML. Kailangan kasi mag-cross siya sa RML. At madali lang naman yan eh. Dahil laging 90 degrees yan ng RML natin eh. Kung triangle ang gamit mo, pwede mong gamitan ng ano, gawin mo na kagad siya 90 degrees. Para mag-cross kagad doon. Dahil paano naman yung triangle natin eh, 90 degrees naman yan eh. So yun, so ang ating bearing of CPA plus 90 lang naman yung bearing of CPA natin ng DRML. So, yan, 322 degrees. So, ang 322 degrees, ito yun. So, doon nag-intersect yung bearing of CPA at saka RML. Yun, dyan nag-intersect. So, kung saan nag-intersect, yun ang CPA. Sabihin niya ng closest point of approach. Pero kailangan natin makuha kung ano yung kanyang distance, gaano kalayo. Nakita natin kung nasan siya eh, kung saan siya magiging malapit. Pero ang tanong, gaano kalayo? So, ito ang layo niya. Sukatin, syempre. So, ayan, gamit ang divider ulit. Then, dalhin sa may scale natin. So, ayan. Ewan ko kung nababasa nyo. So, ang basa dyan is 1.4. 1.4. So, yun ang ating CPA. 1.4 nautical miles. So, yun. So, meron tayo CPA. Yan yung closest point of approach. Yan yung pinakamalapit na may didikit niya. Next. Kuhain natin yung tinatawag na SRM. Ano ba SRM? Speed of relative motion. Gaano siya kabilis gumalaw dyan sa line na yan. Hindi yan yung speed ng target ha. Kasi natin yung speed of relative motion, speed yun ng target according sa speed din natin. Kaya nga in relation na sa atin eh. So in relation pa sa atin kasi gumagalaw din tayo. Kaya yung speed niya rito, kung gaano siya kabilis na gumagalaw dito, yun yung relative motion or speed of relative motion. So since ang hinukuha natin ay speed, ang formula ng speed, tandaan nyo na lagi, yung DST, tandaan nyo na yung DST, yung distance equals to speed times time. Pagka speed ang hinahanap, magiging speed equals to distance over time. Yan. So, ang distance ng R tsaka papuntang M is yon. Basta yan. Mamaya na muna yan. Punta muna natin sa SRM. SRM, speed of relative motion. So, ang formula, speed is equals to distance over time. Anong distance? Ito yon. Pinasukat natin. Galing ng R papunta ng M. Ang speed niya or ang distance niya ay 2.5. 2.5 nautical miles. Yan ang distance. Ang time na gagamitin natin, yung time na galing sa R papunta sa M. At ang time galing sa R papuntang M ay 6 minutes. 6 minutes. Yung nga yung una observation natin na 1400 at saka 1406. So, ang difference niyan is 6 minutes. So, ibig sabihin, mula sa R papuntang M, 6 minutes ang lumipas. So, yun. Dahil yun nga yung first observation tsaka second observation. So, yun. So, 6 minutes. Ang 6 minutes ay i-convert pa natin sa R, sa oras. Sabihin, pagka pinag-uusapan kasi ang speed sa ating barko, ang unit na ginagamit natin is nautical miles per hour or knots. Kaya i-convert pa natin yung 6 minutes na yon into R. So ito na yun 0.1 eh. So paano ba naging 0.1?
So yun nga yun, ganito kasi yun. Time difference is 6 minutes. So 6 minutes divided by 60. Dahil ang isang oras katumbas ng 60 minutes. Kaya ang katumbas doon is 0.1. 0.1 hour. Ang 6 minutes katumbas ng 0.1 hour. So yun. Kaya 2.5 nautical miles divided by 0.1, madali na makapag-compute. Mas mabilis nga mag-compute pagka yung isang observation lang ginawa natin dahil ang gagamitin mong time lagging is 0.1. So pagka divide mo sa 0.1, iurong mo lang naman yung decimal point. So 2.5 divided by 0.1, syempre 25. So yun, so ibig sabihin ang SRM natin is 25 knots. Ganyan siya kabilis. Hindi yung target yan kundi yung speed in relation sa speed din natin. Yung galaw ng barko at saka yung galaw ng target, yan yung nagiging relative motion niya. Ganyan siya kabilis. 25 knots. Next, punta natin yung oras kung kailan makakarating yung target sa CPA o tinatawag na time of CPA. TCPA, time of CPA. So, para makuha yun, syempre, time ang kinukuha natin, kailangan alam natin kung gaano siya kalayo pa tatakbuhin ng target mula rito sa M papunta sa CPA. Galing ng M papunta na CPA. So, sukatin natin ang distance. Ayan ang distance. Then, time ang kinukuha. So, formula, time equals to distance over speed. Distance over speed. Ang distance natin, kung nababasa dyan, sa scale, yung sinukat natin yung M papuntang CPA, ang distance is 8.9. Almost 9 degrees, or almost 9 nautical miles na rin. Pero 8.9 siya. So, yun ang gagamitin natin, 8.9. Then, divided by yung speed natin, nung relative motion, speed of relative motion natin na 25 knots. Bakit may time 60? Dahil nga, i-convert pa natin yan sa minute. Yung time niyan, i-convert natin sa minute. Kaya time 60. So, yun. So, 8.9 divided by 25, then multiplied by 60, ang makukuha natin sagot is 21.3. Or, pwede nyo i-round off kung kailang i-round off, pero kung hindi naman, as is sa 21 minute. So, ibig sabihin, mula sa M papuntang CPA, tatakbo ng 21 minute. Since ang oras natin sa M ay, yan, ano ba oras sa M? Ang oras natin sa M ay 14:06. Yan yung second observation natin Alas 2:06. Second observation. So mula dyan, dahil dyan tayo nagsukat ng M papuntang CPA. So dyan tayo magsusukat ng oras. So 14:06 plus, dahil nga tumatakbo tayo mula sa M, tumatakbo yung target, plus natin yung 21 minutes na yan, na time ng pag-travel mula sa M papuntang CPA. So ibig sabihin, ang time para makarating dun sa my CPA, yung target, ito yun, time of CPA. So 14:27. So yan yung time of CPA. Pagka meron kayo hindi maintindihan, tanong nyo kagad para medyo maano kagad, mag-raise kagad kayo ng hand. Yan, si Kasingal, sige, meron kagad. Mas maganda isa-isa. Divide mo muna yung 8.9 sa 25. Then, pagka nakuha mo na result, tsaka mo multiply by 60. Kung may calculator ka, pwede mag-type kagad para makita mo kagad kung paano nakuha yung 21 minutes na yan. 21.3 yan. I-round up lang, or inano lang natin, i-round up sa nearest minute para wala ng decimal. So, yun. So, sige. So, tuloy tayo. Kung wala pang tanong sa iba. Sir, ako sir, may
pa-verify ko lang, sir. Sige, ano yan? It's ano po yung CPA na 1.4 nautical, sir. Paano po yun, sir? Nasaan? Ano yun? Ito pong 1.4. Yung CCPA. Opo. Anong ano Sir, mo dyan? binuwang sukat, sir, yan. Ang 1.4 yan yung distance mula doon sa may barko natin at saka dito sa CPA. Okay po. Sige po, thank you po. Ibig sabihin, yan yung pinakamalapit na may didikit ng target. Kung ang CPA natin is 0, ibig sabihin, collision. Babangga sa atin yung target. Yan. So, yan yung tinitignan lagi. Pagka nakakita kayo ng radar ARPA sa actual, ang laging tinitignan dyan is yung CPA sa target. Dahil diyan mo malalaman kung may danger yung target. Okay, sir, Pagka ang thank you po. CPA, yan. Pagka ang CPA is yan, 1.4, ibig sabihin, malapit-lapit yan. Ang layo niya is 1.4 nautical miles. So, open sea, hindi natin tinotolerate yung mga ganyan. Medyo layo-layo ka pa. Isa pa ang situation yung crossing situation. So, kaya na pinag-aralan nyo sa sa call rig. Pagka ganyan na situation, ang target na sa starboard side, ikaw ang iiwas. So, yun. Kaya mamaya iiwas tayo dyan. Diyan sa may target na may CPA na 1.4. Magkukross kasi yan eh. Okay, so tuloy na tayo. Meron pa ba? Sir, Anong tanong? yung tanong ko lang, sir, yung sa RML po ba, yung line po, constant na po ba siyang 90 degree? Alin doon? Yung RML, sir. Di ba kanina, sir, 90 degree siya? Sa 90. Sa 90. Apo, sir. Balikan natin. Paano malalaman kung plus or minus 90? Yan. Ano na yan? Constant na yan 90. Kasi ano yan eh? Right angle yan eh. Right angle ng RML. So kung gagawa mo ng right angle yung RML mo, diretso papunta sa center of the ano na yan, ng ring, lalabas din yung ano na yan, yung BCPA. So plus 90 kung saan magkocross sa RML. Pagka minus mo 90 mo yan, magiging 100 ano lang, 120. So ibig sabihin nandito yun. Wala namang RML dito yun eh. So ibig sabihin wala rito. Kaya doon ka sa taas, magpa plus 90 ka. Kung nasan yung guhit ng RML. Pero kung ang CPA mo is 0, hindi mo na kailangan kumuha ng ng DRML tsaka BCPA. Kasi 0 na nga eh. Ibig sabihin banggaan na kayo eh. Ba't ka pa kukuha ng BCPA? Ang BCPA kinukuha para mo lang makita kung nasan yung 90 degrees or yung right angle ng RML. Yan yun. Para makuha mo lang yung right angle ng RML. Kasi yung CPA dyan, yung right angle ng RML. Ayan. So ano pa? Meron pa ba tanong dito sa slide na to? Wala na. Sige, tuloy tayo. So yun. So, ang time of CPA natin, 14:27. Sabihin, sa oras na alas 2:27, nandito na yung target sa CPA. Nasa point na siya ng CPA. So, tuloy natin. Next, punta natin yung vector triangle. Ito nila sa video number 2 eh. So, vector triangle. Kung naalala yung vector triangle, nandiyan na yung course natin. Yung E to R, yan yung course natin. At saka speed natin, nandiyan dyan. E to M, nandiyan yung target course tsaka speed. R to M, yan yung relative motion. So, yan yung vector triangle. Kailangan medyo familiar na kayo ron. So, ang course natin, 0, 0, 0. At dadali mo lang naman siya sa R. Kung nasan yung R, dadali mo yung course natin doon. So, kuhain muna natin yung distance ng E to R. Gano'ng kalaki yung E to R? Own ship speed times time. So, kung kinukuha natin distance, ang formula sa distance is speed times time. So, ang speed natin is 20 knots. Ang time natin is 6 minutes lang. Dahil yun nga yung ating observation eh. 6 minutes.
speed natin, yung target speed, o yung on-ship speed, nito yon 20 knots. Times natin sa time na 6 minute observation natin. Or para mas madali, 0.1. 0.1 hour. Kasi minutes to eh. Ko-convert pa natin sa oras. So, 20 times 0.1, makakuha tayo ng 2. So, ibig sabihin, E to R or distance from E to R is 2 nautical miles. Then, yung course natin na 000, dalhin natin doon sa R. Yan. Dalhin natin sa R. Hindi ko na pinakita na pinarallel ha. Kailangan parallel nyo rin. Para hindi kasi maraming maraming triangle na kinakabit-kabit. So, yun, paparallel mo yung course natin. Since 000 yun, madali na lang. Then, sukat ka ng 2 nautical miles sa ating scale. Papunta dun sa may R. Yan. At dito siya tumigil. Yan. Sa point na yan. Yun. So, meron na tayong E. Origin. Yan yung E. Ship's origin or origin. So, tanggalin na natin yung mga sagabal na line. Yan. So, meron na tayong dalawang gilid ng triangle. ER tsaka RM. Next is yung E papuntang M. Ang E papuntang M, nandoon yung target true course tsaka target speed. Yan. E papuntang M, nandoon yung target true course tsaka target speed. E papuntang R, nandoon yung ating own course tsaka ating own speed. Kaya nga pagka sinukat mo to, ito yung course natin eh, pataas talaga eh. Then yung haba niyan, itong E papuntang R, yan yung speed natin. According sa time na ginamit natin na 6 minutes. Yan yung vector natin. Okay, so gawin na natin ng line from E papuntang M. Yan. Yan. So yan na yung line. Gamit ulit tayo ng isa pang triangle para maiparallel natin pababa, papunta sa center, para makita natin kung ano bang direction yon. Yan. Hindi siya umabot. Lipat natin yung triangle. Yan. Tanggalin natin. Yan. Pwede natin makita kung ano yung direction ng target or yung target true course. Papunta ron galing sa E, yan ang origin, papunta sa M. So, ibig sabihin, ganun ang direction niya. Papunta doon. Kaya may arrow to eh. Papunta doon. Hindi siya pababa. So, ang takbo ng target, papunta ron. So, ito yung true course ng target. Ayan, para malinaw. So, target true course is 286. Ewan ko, nakikita nyo na malinaw. 286. Sir, pwede po pa ulit. Ayan. So, balikan ulit natin. E to M, nandiyan yan yung target course tsaka true speed. So, lagay natin ng triangle at i-connect natin yung dot ng E papuntang M. Yan siya. Then, lagay natin yung isa pang triangle para maparallel natin ng pantay na hindi gumagalaw yung isang triangle. Ibig sabihin, hindi mababago yung ano natin, yung parallel line na yun, ng E to M. Slide. Then, lipat yung triangle. Kailangan nakapix yan para pagka nilipat mo, hindi nagbago yung angle. Then, tsaka mo uli i-slide. Yan. Kita nyo pagka inagalaw yung isa, hindi pwedeng gumagalaw yung dalawa sabay. Kailangan isa-isa lang ang paggalaw. Pagka gumalaw yan, tsaka mo lang pwedeng tanggalin yung isa. Isa nakapix, yung isa gumagalaw. Pagka gagalaw mo ulit, pix mo yung isa, tsaka mo nagalaw yung kabila. Hindi sila gumagalaw ng sabay. Kasi mawawala sa alignment yun pagka dalawang pinagsabay mo. So, yun. So, yan yung ating target true course. So, 286. According doon. So, sa rated R pa naman, pagka ginawa mo ng kawan ng ganyan, meron naman laging ano yan eh, errors. Pwedeng +1 o +2, depende sa magiging structure ninyo.
Hindi naman kailangan perfect 286. Lagi may error yan ng 0.1 tsaka 0.2. Lalo na depende sa gamit mo pa na reader plotting sheet. Kaya lagi may error yon. Sabihin, kung nakuha mo is 285, tama pa rin yun. 287, tama pa rin yun. Basta hindi siya lalayo sa margin of error. Kasi nga, mano-mano yung pagkakagawa natin, maaari mayroong konting mali sa pagkaka-slide natin. Pero dapat malapit sa katotohanan, hindi yung maabot ng 10 degrees ng difference. Ayun, kaya meron siyang margin of error. Next, puntahan natin yung speed or distance. So yung speed, target speed. Pagka pinag-uusapan ng speed, laging tumutukoy siya sa distance. Kung mapapansin mo yung E2R, yung distance niyan, yan din yung speed natin ayon sa time. So, ibig sabihin, makukuha natin yung speed depende sa distance mula sa E to M. Distance sa E to M. Yan. So, kahit ulit ng divider, kaya napaka-importante ng divider dito Sukatin, tsaka ilipat sa scale. So, yun. Ang sukat ay 2.1. So, target through speed ang kinukuha, ang formula sa speed equals to distance divided by time. Distance over time. So, ang distance natin, according to sa may scale natin is 2.1. Ang time natin is 1 or 0.1. Dahil yun yung 6 minutes Katumbas ng 0.1. Yan, 0.1. Para di na natin lagay lang 6 minutes. 0.1 na lang. Total yun na rin naman ang kakinonvert natin sa R. So 0.1. So 2.1 plus 0.1 R plus 1 divided by 0.1. So makakuha tayo ng 21 nautical miles o 21 knots nautical miles per hour. 21 knots. So yan yung true target speed. Ibig sabihin, ang course niya talaga is 286 ng target at ang speed niya talaga is 21 knots. Dito sa may radar, pagka tinignan natin sa radar natin, ganito ang itsura ng galaw niya. Relative sa galaw natin. So, nagmumukha siyang ganito gumalaw. Pero sa katotohanan, siya mismo gumagalaw siya sa takbo sa course na 286. At kung makikita mo 286 pataas. Then, ang speed niya is 21 knots. So, yan. So, yan yung true target speed at saka course. So, yan. Meron bang tanong doon muna? Wala naman? Bago tayo magpunta sa alteration. Sir. Wala na po, sir. Sige. Meron yata ano. Ako, sir. Yung sa sir, clarify ko lang, sir. Sa may, sir, distance over time. Yung 2.1 po doon, sir, yung E hanggang M po yun, di ba? E to M, E to M po, no? yung pagka kinukuha mo yung target, ang target dito is itong EM vector. Yan o. Pagka target, Okay, EM sir. vector. Kaya pagka kinukuha yung distance dyan, ibig sabihin, distance galing sa E papuntang M. At ito nga siya. Yes, sir. Okay, sir. Copy po. Salamat. Yan yung kinuha natin yun. Hindi naman binago yan Yung sukat niyan, inano ko lang tinanggal, pero yan pa rin yung sumunod na ano. Yan pa rin yun. Hindi ko ginalaw yung sukat. So, yan. So, proceed tayo. Puntahan natin yung isang senaryo. Ang unang senaryo is magpapalit ka ng course pero hindi ka magpapalit ng speed. A decision to alter course but maintain speed has been final. As soon as the target is 3 nautical miles off, you have to alter course and allow your vessel to pass at a new CPA of 2 nautical miles. Sa madaling salita, pagka-alter course tayo, pagka ang target nasa 3 nautical miles na. Sabihin, pagka ang target 3 nautical miles na, lilipat na tayo. Gagalaw na tayo ng course natin. So sa ganyang itsura, hindi pa tayo lilipat hanggat wala siya sa 3 nautical miles. Pagka nasa 3 nautical miles na, liliko tayo. At kailangan ang magiging CPA niya is 2 nautical miles. Kanina ang CPA is 1.4. So dahil nga hindi siya acceptable, masyadong malapit, dahil nasa open sea naman,
So, gusto ni Kapitan, ang minimum na CPA is 2 nautical miles. So, ibig sabihin, kailangan liliko tayo at kailangan magiging CPA is 2 nautical miles. Yan yung magiging bagong CPA niya. Yung CPA niya. 2 nautical miles. So, yun. So, kuhain natin yung 3 nautical miles of yan. Sukat tayo ng 3 nautical miles. Dali natin yan sa barko natin, sa may center, papunta doon sa RML. Kung saan tumama doon sa line ng RML. So, ibig sabihin, yun yung point na 3 nautical miles, yung target. Yan yung point na magiging 3 nautical miles yung target sa atin. At yan yung point na tinatawag na MX or point of alteration na kung saan magte-take action ka. Yan yung tinatawag na MX. Yan yung time na magliliko ka or magre-reduce ka ng speed. Depende kung ano yung decision mo. So yun, yan yung MX. So yun. Then, gagawa tayo ng panibagong CPA. Ang CPA, ang sabi is 2 nautical miles. So, ang 2 nautical miles itong first ring. Kung naalala yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yan. 12 yung pinakalas eh. So, yung unang ring, yan yung 2 nautical miles. According sa scale na 0 to 12. So, ibig sabihin, yan ang kailangan na bagong CPA. Para mangyari yon, gagawa tayo ng RML na bago na tatawid sa 2 nautical miles na CPA. At yan yung itsura nun. Diba? Kung naalala nyo yung RML, ang pinakamalapit niya na CPA nasa loob ng 2. Yan yung 1.4 CPA na yan. Ito. Pero kung gusto natin sa 2 nautical miles siya, yan, nagawa tayo ng bagong RML na merong 2 na tatawid sa edge ng 2 nautical miles. So yan. So, ibig sabihin, yung line na kinuhit ko na yan, itong line na to, yan yung bagong RML or new RML na tinatawag. Yung sa video na binigay na example sa akin, makikita mo, ang kinapit niyang scale, ginawa ng 1:3. Kaya nagmukha ng pantay yung line dito. Naging 1, tas 2 to. Kaya medyo lumaki. Kaya makikita mo yung sample doon, naging pantay yung takbo ng new RML. Naging pantay kasi medyo yung niya, skill niya nagbago eh. Pero kung di niya binago yon, malamang ganito rin yung magiging sagot niya din. So, ito yung susundan natin dahil ito yung skill natin na ginamit eh. 0 to 12 pa rin eh. So, yun. So, new RML. Yan yung new RML, ipaparallel natin. Paparallel natin, papunta naman sa M. Dun sa may position ng M. Yun. At dyan tayo gagawa ng line. Tanggalin natin para medyo malinaw. Kung mapapansin nyo, ito yung unang RML natin. R papuntang M. Yan yung straight line. Sabihin, R tumama sa M. Then straight. Yan yung RML. Ang new RML natin, galing din sa R papunta sa M. So, gagawa tayo ng line papunta ng M. Pero wala pa tayong R. Kasi hindi pa natin alam kung nasaan yung R. So, according sa ating decision, magka-alter course tayo. Pero di tayo magbabago ng speed. Ibig sabihin itong ER, E papuntang R, yan yung ating course tsaka speed. Since yung haba niyan ng E to R na yan, katumbas yan ng 20 knots or katumbas ng 2 nautical miles sa loob ng 6 minutes. Itong distance na to. At hindi magbabago yun. Kaya kukuhain natin yung distance na yan. Patama dun sa may bagong advanced RML. Tawag yan is advanced RML. Yun. So, dito siya tumama. Dito sa mapanood yung video swinging, ganun din naman sana papakita ko isi-swing yan eh. Yung point ng E to R, isi-swing yan papunta agad tumama dito. I-swing mo to papunta rito. So, hindi ko lang maswing tong dito sa presentation eh. Kaya ginawa ko, tinanggal ko na lang tsaka dinikit. Yan. Tanggal, tas dikit. So, yun. Pero kares din yung pagka-swing mo. So, dyan din tatama yon. So, yun. Kung saan tumama yung distance na yan, yan din yung bagong R. Yan yung bagong R.
So, ibig sabihin yan yung bagong relative point or bagong head. Yung point na yan. Tuloy natin. Lagay natin yung ating line E to R. Lagay natin yung triangle. At i-parallel natin yung ating triangle papunta sa center. Yon. Yan. Tanggalin natin. So, yan yung ating new course. Sabihin, mag-alter course tayo sa starboard side na 020 sa course na 020 para makuha natin tong CPA na bago na 2 nautical miles. So, hindi tayo nagbago ng speed dahil hindi naman nagbago yung haba. Yung haba ng ER natin hindi nagbago eh. So, ibig sabihin, hindi tayo nagbago ng speed. Ang nagbago yung course. Nag-change tayo ng course, yung speed natin, hindi natin binago. So, ang speed, ang ating course ay, new course, is 020. Then, ang ating new speed ay, new speed, ganun pa rin, 20, dahil di nga tayo nagpalit ng speed. So, yun. So, yan yung isang scenario. Hindi ka naman pwedeng mas maganda yung isa lang pang mo, papalitan mo eh. So, pagka emergency lang talaga yung ginagamit yung sabay na magpapalit ka ng course tsaka speed. So, dito, nagpalit lang tayo ng course pero di tayo nagpalit ng speed. Meron bang tanong dito? Any question dito? Wala na po, sir. Oh, wala. Sige. Punta tayo sa second scenario. Ang second scenario, magpapalit naman tayo ng speed. Pero yung ating course hindi babaguhin. Ibig sabihin, maintain natin yung takbo natin na 000. Pero yung speed natin, magre-reduce tayo. Para hayaan muna natin makatawid yung target at makakuha ng CPA na 2 nautical miles. So, yun. So, parehas pa rin ang procedure pa rin, gaya na nakita natin. Ito pa rin yung ating course, E to R. Then, yung point kung saan nag-cross yung ating yung RML, dun sa may R natin. Ito. So, ibig sabihin, yan ang dapat maging speed natin or yung distance na yan. So, kuhain natin yung sukat niyan. Yan na yung saan nag-cross. Kuhain natin yung sukat na yan, dali natin dun. Yan. So, formula, nalagay ko ba yung formula rito? Yan. So, ang formula, pagkuha ng speed is equals to distance divided by time. So, ang distance natin is 1.6 o 1.7 or 1.6.5. Sabihin na natin kung ano, 1.6.5 na lang. 1.6, yan. Halos 1.70 kasi. So, divide mo sa 0.1 na time natin. So, makuha natin is 16.5. Nakalimutan ko ilagay yung formula eh. Kaya direct yung sagot. Yung speed is 16.5. Pwedeng 16, pwede rin naman 17. So, depende sa mag-check. Basta laging may margin of error yan. Kasi nga, ito sa gamit natin. Tsaka sa pencil. Pagka nagkamali ka ng tundok-tundok dito sa pencil mo, makapal yung pencil na ginamit mo, may malaking chance na medyo mababago yung mga course mo, mababago yung pagsusukat. Dahil nga sa ginagamit natin equipment, kung gaano ka precise yung gamit natin. So, yon, kaya meron tayong margin of errors pagka magsosolve yan. At pagka may mga sagot, yan, hindi laging perfect na perfect yung sagot mo. Laging may konting point na difference or 1 nautical miles or 1 degree or 2 degrees. So, yan. So, yung speed natin, 16.5. Ibig sabihin, mula sa 20 knots na takbo natin ng una, ng original, so change lang tayo ng speed. Hindi tayo magpapalit ng course. 000 pa rin ang course natin, pero yung speed natin, babagalan lang natin ng 16.5. Pagka binagalan mo ng 16.5, ibig sabihin, liliit ang E to
E2R mo. At ito na nga lang yung magiging E2R mo. Isa. Yung R na to, yung may 1 sa unahan o may 1 sa gilid na sumunod. R1 ang tawag. Yung bagong R na nandito. So yun, so ibig sabihin, yan yung ating course pa rin, 000, at yung speed is 16.5. Pagka tinuloy mo yun, magiging ganyan nga yung CPA, 2 nautical miles. So yan yung sa radar plotting. Madali lang naman sa radar plotting. Mahirap lang yan yung pagka multiple target. Sabihin sa isang target lang, matagal na yan pagka pagka sa classroom, matagal-tagal yan. Isang target lang, naubos yung 3 oras yan. Lalo na pagka dinabihan pa yung target. So yun, meron bang question regarding dyan? Topic? Oh, John Mark? Paano ulit sir na yung 16.5 sir? Nalito ako eh. Oh, saan nakuha? Ulitin natin. So, kinukat natin yung distance from E hanggang doon sa my line kung saan nag-intersect to. Itong line natin. Yan. Diyan sila nag-intersect. So, katin natin yan. Yan kasi yung point na kung saan pagka nagpalit ka ng speed ng ganyang kataas, yan na rin yung pwede mong gamitin na pang-alter course, pang-alter. O para makamit mo yung CPA na 2 nautical miles. So, yung sukat niyan, ilagay natin sa scale. At ang sukat nga is 1.5.6 na malapit din sa 0.7. Nasa pagitan siya ng 6 tsaka 7 eh. So, pwedeng 1.65 or 1.7 or 1.6. So, depende sa'yo. So, yung sa akin, pinili ko yung 1.65. 1.65. So, formula para sa pagkuha ng speed equals to distance 1.65 divided by time na 0.1. Yung ginagamit natin na time kanina, 0.1. So, 1.65 divided by 0.1, so makakuha tayo ng 16.5. Nakalimutan ko lalagyan ng formula dyan. Pero yun din yung formula ng mga ginagamit natin sa pagkuha ng speed. Distance over time. Ano pa? Mga sumasali pa eh. Tapos na ako. Last na to eh. Meron pa ba? Meron pang tanong? Ano sir, okay na po sir. Sir, pwede po pa ulit sir nung pagkuha ng NRML. NRML. O, sige. Yan. Una, sa tanong, sabi doon, kailangan natin, o magkakaroon tayo ng action, pagka ang target, yan, pagka ang target ay nasa 3 nautical miles na. MX stands for, ano yan, yun nga yung point of execution. Yan yung point na mag-execute tayo ng action natin. So, ang ating MX is dapat nasa 3 nautical miles ang layo sa atin. So, yan nga, 3 nautical miles. Sir, yung 3 nautical miles, sir, given po ba yun? Ito, Okay, as sir. soon Thank you, sir. as the target is 3 nautical miles off. So, depende sa given na binigay Sa akin, binigay Okay, ko na lang yan sa sample. So, pagka 3 nautical miles na raw yung target, tsaka tayo mag-take ng action. Yan, alter course na. Mali pa nga tinigpay na rin yung So, yan yung MX. Yan yung point na yun na 3 nautical miles. Then, dahil nga ang ating UCPA sabi is 2 nautical miles daw dapat, so, gagawa tayo ng 2 nautical miles. At yun nga yung first ring natin na 2 nautical miles. So, yan na nga yun. Lagay ako dyan ng 2 nautical miles yan. So, mula doon sa MX, gagawa tayo ng line na tatama sa edge ng 2 nautical miles na yan. Line na tatama sa edge ng 2 nautical miles. So, yun. So, ibig sabihin, nasa may gilid lang ng circle. Huwag mo lang papasukin dyan. Pagka pumasok yan sa circle, kagaya nito sa dating RML, magiging ganyan na CPA. So, palabas mo na lang para ma-reach mo yung sinasabing 2 nautical miles na CPA. Yan. So, yun. So, yan yung new RML. Yung line na yan. So, gawa ka lang ng line. Gawa ka lang ng line na tatama sa edge, sa gilid nitong 2 nautical miles na to.
So, yun. Ano pa? Meron pa bang tanong? Meron pa? Wala na, wala na. O, sige, ano. Dali yun None, eh. sir. Eh, pwede po hingin yung PPT nyo. Ulit. PowerPoint daw, sir. Pwede daw po ba mahingi yung PowerPoint, sir? Ay, PowerPoint. Isa pa pwedeng ano, i-send. Kasingal, sir. Kasi, sir, Eh kasi nga, ano eh, iba-ibang section to eh. Meron din taga-ibang section na hindi ko naman under ngayon eh. Kay At yun Kasingal na sila lang, nga sir. nag-request sa akin eh. Mga taga-ibang section nga nag-request sa akin, ibang section eh. Ibig sabihin hindi ko naman under eh. Sila yung mga nag-request. O ano na lang, siguro para pas madali, may mag-request lang sa akin ng link sa kanya ko ipapasa. For example, sa section 1, meron kayong isang kakilala doon na siya magre-request. Tapos sa kanya nyo nalang hingit para hindi ganun karami magme-message sa akin. Baga parang tayo sa isa. Para dito sa presentation. Para siya nalang magbibigay ng link ng presentation. Kasi di ko pa na-upload to sa ano eh, sa Drive. So gano'n na lang. I-PM na lang ako kung talagang walang ano, pwede naman kayo mag-directa kung sakaling hindi kayo makakuha ng link ng ano, presentation. Kasi itong presentation na to, sa totoo lang, mahirap gawin. Pag yung mga ibang instructor, wala silang ganito eh. Kasi sigurado nahirapan silang gumawa niyan eh. Nahirapan silang gumawa. Oo, mahirap talaga pagka hindi face to face. Lalo na kung di ka rin marunong maggawa ng ganito. Kung makikita mo yung tsura nito, tsura niya no. O ayan, kung ginawa ko ganyan yung tsura niyan. Bago ko gawa ng slide yan. Labo-labo sila muna dyan, mga triangle na yan. Pagka i-edit ko, nakaharang yung mga divider na yan. Kaya tako sa oras yung paggawa. Yan. Kaya mahirapan talaga sila magano. At kakagawa ko nga lang yan, kaya may nag-request lang. Meron na rin nagre-request sa akin yan last year. Kaya lang wala talaga akong gawa niyan. Dahil di naman talaga ako nagturo pa uli niyan. Pero since nagturo, ano lang, may nag-request at mukhang marami naman ang gusto. At para next time, kung sakaling ibigay sa akin yan, meron na rin akong kopya. Meron na rin akong kopya. So yun, parang ano lang to, effort na lang to sa mga gusto matuto talaga. Salamat po, sir. Yes, Oh, sir. sige na. Sige na. Ano na? Sige na. Maraming salamat, sir. Message na lang. Sige, sir. Para sa link. Sige, sir. Sige. Ingat, sir. Ingat, sir. Thank you, thank you. Oh, sige, sige. Thank you, sir. Thank you, sir. Oh, sige na. Thank you, thank you. Sir, thank you, sir. salamat, sir. Salamat po, sir. Oh, sige. Thank you, sir. God bless, sir. Oh, sige. Thank you. Oo. Meron pa rito yung tutorial ko. Estudyante ko na tutorial. Meron na pang pumasok dito. Dahil ito yung link namin. Sige na, thank you. Magkaano na tayo. Mamaya may class pa ako rito. Thank you, sir.